Kaya kung tutuusin marami sa atin, kapag ka naiisip pa lang yung salitang pagbabago o change of life, mas madalas tinatamad tayong magbago at pinamumuhay na lang tayo sa mga bagay o sa buhay na nakagawian na natin. At bakit po ba mahirap magbago? Simple lang siguro. Mahirap magbago when we look at change as something that is purely a human endeavor. Kapag nakita natin na ang pagbabago ay gawain lang ng tao, gawain lang natin on our own selves, nakalimutan natin na kapag kausapang pagbabago, mahalagang aspeto kapag dinadamay mo ang Diyos sa kagustuhan mong magbago. Dahil bawat pagbabago ay pagbabago ng Diyos sa pamamagitan mo. Kung sa sarili lang natin tayo didepende, we will always fall. We will always have a relapse of the life we used to have. Kaya naman, paalala sa atin, kung gusto mong magbago, magpatulong ka sa Diyos. Kaya sa huling araw ng ating mga pagsisimbang gabi, mahalagang ipaalala sa atin ng Ebanghelyo, partikular ang kapanganakan ni Juan Bautista tungkol sa ating misyon ng buhay na patuloy na pagbabago. Alam naman natin ang misyon at gampanin ng kapanganakan ni Juan Bautista sa kasaysayan ng kaligtasan ay ang ihanda at akayin tayo sa buhay ng pagbabago, pagbalik kay Jesus. At nabanaagan natin ito ngayon sa mabuting balita sa kanya mismong kapanganakan pa lang. Bakit po ba at sa paanong paraan? Remember that in our gospel for tonight, sa kapanganakan ni Juan Bautista, isang mahalaga sa kultura ng mga Hudyo ay yung pagpapangalan sa batang ipinanganak. At ano po ang napansin ninyo sa mabuting balita? Iba ang ipinangalan kay Juan. He was supposed to be named after his father Zechariah because that is a tradition in the Jewish culture. Kapag ang batang lalaki ipinanganak, automatic isusunod sa pangalan ng tatay. Pero ito ngayon sa kapanganakan ni Juan Bautista, isang bagay na hindi nakasanayan, isang bagay sa panlasa, isang bagay na bago sa panlasa ng mga Hudyo, ang baguhin ang pangalan ni Juan Bautista. Na dapat sana'y Zechariah, subalit ang itinakdang pangalan ng Diyos ay Juan. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Sapagkat sa bawat pagbabagong ginugusto natin, laging may kalakip na biyaya ang Diyos para tayo makatugon sa pagbabago. Because my dear brothers and sisters, every time we want to change, it is an act of letting go. But as we do an act of letting go, we also do an act of embracing a new life in Christ. Sa kagustuhan mong magbago, nanaisin mong bumitaw sa maraming bagay na nakasanayan mo. At sa iyong pagbitaw, kasama din dito ang pagyakap sa bagong buhay na ganap at kasiyasiya sa Panginoon. Mga kapatid, yung paghihintay natin sa Pasko, yung pagdiriwang natin ng Pasko ay magiging makabuluhan lamang kung may mga bago tayo sa buhay natin. Hindi mga bagong regalo, hindi bagong damit, hindi mga bagong relasyon, o kung ano pa mang mga bagay na pwede nating i-acquire ngayong darating na Pasko. Pero sana, ang una nating asamin ay yung bagong buhay kay Jesus. Kamusta po ba ang magiging Pasko ninyo? A day or two from now, Pasko na naman. Pero magandang tanungin natin ang mga sarili natin. Yung bang Pasko mo bukas ay kagaya lang din ang Pasko mo nung nakaraang taon. Kasi kung ganon, baka may mali sa paghahanda mo sa Pasko. Kasi ang Pasko dapat may binabago sa iyo.
Hindi kayong kung ano yung nakasanayan mo, kung ano yung nakahiraharatian mo, yun lang ang pagkakasyahin mo sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos, laging may biyaya sa tuwing tayo'y magdidesisyon magbago. Opo, mahirap magbago. Pero pag ininamay mo ang Diyos, sa kagustuhan mo, posible ang pagbabago sa buhay natin. Magpapasko na, baka hanggang ngayon, may daladala ka pa sa kalooban mo. May daladala ka pang mga relasyong hindi ka nais-nais. Mga relasyong maaaring nagpapahirap sa sarili mong pamilya. Mga bisyo, mga kasalanan na patuloy nating na-enjoy. Mga galit o kung anumang karamdaman sa kalooban na maaaring hindi mo mapakawalan. Perhaps our celebration tonight invites us to a life of change, a life of new life in Christ. Mga kapatid, sa gabing ito, ipagdasal natin ang grasya ng katapangan, pagbago kay Kristo. Ipagdasal natin na magbago tayo kahit hindi pa handa ang kalooban natin. Sapagkat sa bawat pagbabago, meron man tayong mga bibitawan,